Totoo ba talaga ang kuwentong ito, mga kaibigan? Sa kasalukuyan, isang pangyayari na mahirap paniwalaan ang nagaganap sa Shanghai, China. Ang punong guro ng isang prestihiyosong pribadong high school ay pinagkaguluhan ng mga estudyante. Principal, para po sa school trip natin sa susunod na taon, parang awa nyo na payagan nyo po kaming pumunta sa Pilipinas. Sana po, ang mga susunod na batch sa amin ay sa Pilipinas din pumunta. Hindi lang iyon, kahit ang mga magulang ay naglunsad ng isang signature campaign na may daan-daang lagda. Maging ang 5 kalapit na high school ay nagsimula na ring makiisa. Ngunit 6 na buwan lang ang nakalipas, ang sitwasyon ay kabaligtaran. Nang unang inanunsyo na ang destinasyon ng school trip ay ang Pilipinas, hindi maitago ng mga estudyante ang kanilang pagkadismaya. Si G. Reyes, isang guro na may 39 taon ng karanasan, ay labis na nalungkot, puno ng paghihinayang ang kanyang puso. Subalit, sa araw ng kanilang pag-uwi pabalik sa Shanghai matapos ang 5 araw na biyahe, kalahati sa mga estudyante ay humagulgol sa iyak sa harap ng boarding gate sa airport. Maging si G. Reyes ay hindi napigilang mapaluha. 1 taon ang lumipas. 3,000 estudyante mula sa 10 high school sa Shanghai ang sabay-sabay na dumating sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ang pinakamalaking student delegation sa kasaysayan ng pagpapalitan sa pagitan ng dalawang bansa. Ano nga ba ang kanilang nakita sa loob ng 5 araw na iyon? Ngayon, pakinggan natin ang kuwentong yumayanig sa mundo ng edukasyon sa China, isang kuwentong mahirap paniwalaan. Bago tayo magsimula, kung maaari ninyong i-like at i-subscribe ang channel, ito ay magiging malaking tulong para maipakilala pa namin ang mas maraming kuwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw sa lahat, ako si G. Reyes, isang high school math teacher sa loob ng 39 taon sa Shanghai, China. Noong tagsibol ng nakaraang taon, naranasan ko ang pinakanakakahiyang sandali sa aking buhay, ngunit ito rin ang sandali kung saan natamo ko ang pinakamalaking aral. Malinaw ko pang naaalala ang araw na iyon sa opisina nang inanunsyo ang destinasyon para sa school trip. Nang lumitaw sa screen ang mga salitang Maynila, Pilipinas, gumuho ang mundo ko. Sa loob ng 37 taon kong pagtuturo, hindi mabilang na school trip na ang aking pinamunuan, ngunit ni minsan ay hindi ako nakapunta sa Pilipinas. Sa totoo lang, ayaw ko rin talagang pumunta. Nang sabihin ko sa aking advisory class ng grade 12 na may 42 na estudyante, ang destinasyon, ang reaksyon nila ay tulad ng inaasahan ko. Biglang tumahimik at lumamig ang buong silid-aralan. Ang aming paaralan ay isa sa mga may pinakamataas na entrance requirement sa Shanghai. Ang mga magulang ng aming mga estudyante ay karaniwang mga ehekutibo ng kumpanya o negosyante. Pagkatapos ng high school, karaniwan silang pumapasok sa mga tanyag na universidad sa Beijing o Shanghai. Para sa huling school trip, kasama ang ganitong mga estudyante, bakit naman sa Pilipinas pa? Iyon ang nasa isip ko noon. Ang dahilan ay simple lang, budget. Humigpit ang pananalapi ng paaralan at kinailangang bawasan ng malaki ang gastos sa biyahe. Ang pagpunta sa Europa o Amerika ay nagkakahalaga ng higit sa 20,000 RMB bawat estudyante, ngunit sa Maynila, 6,000 RMB lang ay sapat na. Malapit lang din, kaya mababawasan ang epekto sa mga araw na mawawala sa klase. Sa parent-teacher conference bago ang biyahe, malamig din ang naging pagtanggap. May isang magulang na nagsabi, luma na raw ang mga gusali sa Pilipinas, parang isang third-tier city. Ang isa naman ay nag-alala tungkol sa kalinisan ng mga street food. Kahit na ipinakita ko ang mga inihandang materyales para pakalmahin sila, ako mismo ay hindi sigurado dahil hindi ko pa nararating ang islang iyon. Nang mag-search ako online tungkol sa Maynila, may ilang matataas na gusali, ngunit maraming kalye ang mukhang luma na nga, puno ng mga bubong na yero, na tila hindi naiiba sa aming mga second o third tier cities. Sa totoo lang, wala akong magandang impresyon sa Pilipinas. Ang mga balitang nakikita ko ay palaging magulo, maingay ang mga debate sa politika at tila hindi umuunlad ang ekonomiya. Gabi bago kami umalis, habang inilalagay ko ang aking mga gamit sa maleta, naisip ko, ang biyaheng ito ay isang formalidad na lang para sa graduation. Malamang ay hindi ito magdudulot ng anumang espesyal na damdamin sa mga estudyante. Sa 37 taon kong pagtuturo, 12 ng school trip na ang napuntahan ko,
at ni minsan ay hindi masyadong naantig ang puso ko. Inisip kong magiging ganoon din sa pagkakataong ito. Kinaumagahan, nagtipon kami sa Shanghai Pudong International Airport. Kahit na masaya ang mga estudyante, mukhang pagod ang mga guro. Inulit ko ang mga paalala, sundin ang grupo, ingatan ang mahahalagang gamit, huwag sasama sa mga hindi kilala mga paulit-ulit na bilin. Sa eroplano, nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang unti-unting pagliit ng lupain ng China. Nag-aalalang nagtanong ang katabi kong guro. Sabi nila, hindi raw gaanong malinis ang mga street food sa Pilipinas, makakayanan kaya ng mga bata? Sumagot ako, huwag masyadong mag-alala. Halos pareho lang naman ang panlasa natin, siguradong masasanay din sila. Lumipad na ang eroplano. 1 oras at kalahati lang ang biyahe. Ipinikit ko ang aking mga mata, iniisip na sana ay maging maayos ang lahat. Bantayan ang mga estudyante na huwag masaktan, dalhin sila sa mga pasyalan, bigyan sila ng oras bumili ng dried mangoes, at matatapos din ang 5 araw. Wala akong anumang inaasahan sa Pilipinas. Sa totoo lang, mayroon pa akong kaunting pagkiling. Para sa akin, ito ay isang lugar na sa maraming aspeto ay hindi na nakakasabay sa mainland China, walang gaanong matututunan. Ito ang arogansyang naipon sa loob ng 37 taon. Hindi ko alam noon na ang biyaheng ito ay babago ng tuluyan sa aking 37 taon ng pagtuturo. Hindi ko rin inaasahan na ang Pilipinas ay magpapakita sa akin sa isang paraan na lubos na naiiba sa aking inaakala. At lalong hindi ko alam na mula sa sandaling tumapak ako sa paliparan ng Maynila, magsisimulang mayanig ang aking pananaw sa mundo. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, ang unang napansin ko ay ang init at kabaitan ng mga tao. Bagamat hindi ito kasing enggrande ng Pudong Airport, ito ang pinakamakatao at may pinakamaasikasong serbisyo na paliparang napuntahan ko. Ang sahig ay makintab sa kalinisan, at ang mga staff ay may mga tapat na ngiti sa kanilang mga labi, maging ang mga estudyante ay napanganga habang nagmamasid sa paligid. Habang naghihintay para sa immigration, isang staff ang dumaan. Ilang estudyante ang nagtanong sa kanya. Nakita ko kung paano magiliw at may natatanging punto na ipinaliwanag ng staff ang direksyon sa Mandarin at sa huli ay idinagdag pa, "Enjoy your stay here, ha?" Naghiyawan sa tuwa ang mga estudyante. Namangha rin ako. Kahit na naiintindihan namin ang wika, ang ganitong uri ng taos-pusong kabaitan at pasensya ay bihirang maranasan sa mabilis na takbo ng buhay sa Shanghai. Matapos makuha ang aming mga bagahe at lumabas ng airport, isang tour guide ang kumaway sa amin. Siya ay isang lalaking nasa edad 40, masayahin at magaling magpatawa. Pagsakay namin sa bus, nagsimulang mag-ingay ang mga estudyante. Ang babait pala ng mga staff sa airport, hindi ko inaasahan, sabi ng isa. Dahil sa kuryosidad, tinanong ko ang tour guide. Sinabi niya sa akin, "It's more fun in the Philippines, sir. Ang pinakamagandang tanawin dito ay ang mga tao." Sa simula, inakala kong eksaherado, ngunit nang alalahanin ko ang aming karanasan, naniwala ako. Umalis na ang bus. Mula sa airport patungong Maynila, ang nakikita sa paligid ay maluluwang at maayos na kalsada. Ang mga driver ay sumusunod sa batas trapiko, laging sumesenyas kapag lilipat ng linya. Sa labas ng bintana, nagsimulang lumitaw ang mga gusali. Kahit na may mga luma, maayos ang pagkakatayo. Ang mga luntiang kabundukan sa di kalayuan ay magandang tingnan kasama ng syudad. Walang tigil sa pagkuha ng litrato ang mga estudyante. Pagkatapos ng halos 40 minutong biyahe, pumasok kami sa sentro ng Maynila. Nakita namin ang Pasig River at sa tabi nito, maraming tao ang nagbibisikleta sa parke. Ipinaliwanag ng tour guide na ang populasyon ng Metro Manila ay nasa 7 milyon. Bagamat hindi kasing dami ng Shanghai ang matataas na gusali, may kakaibang G sa mga kalye. Dumating kami sa hotel namin malapit sa Makati. Matapos maayos ang mga kwarto ng mga estudyante, umupo ako sandali sa lobby. Tumabi sa akin ang isang kasamang guro at sinabing, "Mas komportable pala dito kaysa sa inaasahan ko. Iba sa iniisip ko." Tumango ako. Lahat ng nakita ko mula sa airport hanggang hotel ay umiikot sa isip ko ang kaayusan at ang init ng pakikitungo ng mga tao. Lahat ay first class.
Ang dati kong pagkiling ay nagsimulang magbago. Oras na ng hapunan, kasama ko ang mga estudyante sa restaurant ng hotel. Buffet style ito at maraming pagpipilian, may siopaw, beef noodles at mga western na pagkain. Kumuha ang mga estudyante ng iba't ibang pagkain. Tahimik akong nagmamasid. Tiningnan ko ang mga katabi naming mesa. Karamihan ay mga Pilipino. Ang kanilang table manners ay napakadisente. Mahina silang magsalita, walang sumisigaw, at wala akong nakitang nagsasayang ng pagkain. Ito ay lubos na naiiba sa maingay na imaheng nakikita ko sa balita. Pagkatapos kumain, bumalik ako sa kwarto. Habang nakahiga sa kama, inalala ko ang buong araw. Kahit wala akong anumang inaasahan, malaki na ang naging epekto ng unang araw. Bukas, magsisimula na ang formal na pamamasyal. Ano pa kayang mga tanawin ang makikita ko? Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting pananabik. Kinaumagahan ng ikalawang araw, paggising ko, binuksan ko ang bintana. Mula roon, tanaw ko ang mga kalye ng Maynila. Kahit alas 8 pa lang ng umaga, umaandar na ang MRT. Malinis ang mga kalsada. Kagabi, ito ay isang abalang commercial district, ngunit wala kang makikitang basura. Nakita ko ang isang dilaw na truck ng basura na dumadaan, may tumutugtog na classical music. Tila, napaka-organisado ng sistema. Pagkatapos ng almusal, nagsimula na ang aming itineraryo. Ang unang destinasyon ay isang kilalang high school sa Maynila. Habang nasa biyahe, patuloy akong tumingin sa bintana. Maayos ang mga kalye, at bagamat maraming signboard, puno ito ng buhay. Walang nakaharang sa mga bangketa, na iba sa aking inaakala. Pagdating sa paaralan, ang gate pa lang ay kahanga-hanga na. Ang mga gusaling gawa sa pulang ladrilyo ay nagniningning sa ilalim ng araw, puno ng kasaysayan. Ang punong guro mismo ang sumalubong sa amin. May kababaang loob na ginabayan kami papasok. Habang naglalakad sa pasilyo, tumingin ako sa paligid. Napakalinis ng sahig. Sa mga pader, nakadisplay ang mga gawa ng mga estudyante sa calligraphy at sining. Una naming binisita ang isang regular na silid-aralan. Pagbukas ng pinto, muntik na akong mapasinghap. Walang anumang high-tech na surveillance equipment sa loob. Isa lang itong ordinaryong silid-aralan at ang pisara ay tradisyonal pa. Ngunit ang tunay na ikinagulat ko ay ang sumunod na eksena. Pagkatapos ng lunch break, sabay-sabay na tumayo ang mga estudyante, kinuha ang kanilang mga panlinis at sinimulang linisin ang kanilang silid-aralan, ang pasilyo at maging ang mga banyo. Walang ni isang estudyanteng nagreklamo. Ang mga guro ay nakatingin lang sa gilid, ipinaliwanag ng punong guro, oras na po ng paglilinis. Araw-araw, ang mga estudyante ang naglilinis ng lugar kung saan sila nag-aaral. Ito ay para turuan sila ng responsibilidad at pagpapahalaga sa mga pampublikong gamit. Tumango ako, ngunit nabigla ang aking kalooban. Ang ganitong bagay ay halos hindi nangyayari sa aming paaralan. Ang paglilinis ay karaniwang kinokontrata sa isang cleaning company. Sunod, pumasok kami sa gymnasium. Sa loob, abala ang mga estudyante sa kanilang mga club activities, basketball, volleyball, dance club. Bawat isa ay may kumpiyansa at saya sa kanilang mukha habang nagsasanay. Ang mga coach ay parang kaibigan lang na nakikipag-ugnayan sa kanila. Ang mga estudyante ay kumikilos ng may sariling kusa. Ang kalayaan at siglang iyon ay nakakagulat. Ang pinaka-nakakamangha ay ang oras ng tanghalian. Pumila ang mga estudyante para sa kanilang school lunch. Ang mga nakatalagang magsilbi ay nakasuot ng apron, face mask at hairnet. Ipinaliwanag ng school nutritionist na binibigyan ng malaking importansya sa Pilipinas ang food education. Ang mga sangkap ay karaniwang galing sa mga lokal at organikong gulayan at mahigpit ang kontrol sa kaligtasan ng pagkain. Ang pinagmulan ng bawat ulam ay maaaring matunton, maging ang paghihiwalay ng mga tirang pagkain ay napaka-organisado. Paglabas namin ng paaralan, naisip ko, ang Shanghai ay maaaring ipagmalaki ang kanilang advanced na hardware, ngunit ang Pilipinas ay nangunguna sa humanistic values. Hindi ito tungkol sa paramihan ng matataas na gusali, kundi sa edukasyong humuhubog sa pagkatao. Nakakamangha kung paano nila ito na isasagawa ng natural. Pagkatapos ng tanghalian,
Binigyan ng libreng oras ang mga estudyante. Hinati namin sila sa 4 na grupo para sa malayang pamamasyal sa isang malaking shopping mall. Nagpasya akong sundan ang unang grupo na binubuo ng 10 estudyante. Dagsaan ang mga tao sa mall, puno ng sigla ng mga kabataan. Nagtingin-tingin ang mga estudyante sa mga tindahan, bumili ng milk tea. Dahan-dahan akong sumunod sa likod, nagmamasid. Ang lugar ay mas malinis kaysa sa inaasahan ko. Sa loob ng MRT station, bawal kumain at uminom, kaya napakalinis. Makalipas ang 1 oras, may isang estudyante na nagsabing gusto nilang pumunta sa isang kalapit na tiangge dahil nabasa raw nila sa travel book na maraming anime merchandise doon. Pumayag ako. Pumasok kami sa isang abalang lugar. Maraming tindahan sa magkabilang gilid, maliwanag ang mga ilaw, at maluwag ang daanan. Naghiwa-hiwalay ang mga estudyante para magtingin-tingin. Sinundan ko sila habang nananatiling alerto. Kahit maraming tao, napaka-organisado. Lahat ay kusang pumipila sa kanang bahagi ng escalator para magbigay daan sa mga nagmamadali sa kaliwa. Mas sibilisado kaysa sa aking inaasahan. Makalipas ang 30 minuto, isang estudyante ang nagmamadaling tumakbo palapit sa akin. Isa siyang babae, maputla ang mukha. Tinanong ko kung anong problema, sabi niya, nawawala ang kanyang wallet. Nasa side pocket lang daw ng kanyang backpack kanina. Naglapitan din ang ibang estudyante. Kalmado kong tinanong kung kailan niya huling nakita ang wallet. Sabi niya, mga 10 minuto na ang nakalipas nang kinuha niya ito para magbayad ng souvenir. Pagkatapos noon, hindi na niya matandaan. Binalikan namin ang aming dinaanan. Tinanong ang may-ari ng tindahan kung may nakita siyang wallet. Umiling ang may-ari, ngunit mabait na tumulong tingnan ang CCTV. Lalo pang namutla ang estudyante. Sabi niya, mayroon daw itong mahigit 10,000 pesos na cash, mga ID at isang larawan ng kanyang lola. Sabi ko, hanapin pa natin sa malapit. Kung hindi makita, magre-report tayo sa pulis. Kasama ang ibang estudyante, naghanap kami sa paligid, nagtanong sa bawat tindahan, ngunit walang nakakita. Pagkalipas ng 20 minuto, sumuko na ako. Alam kong mahirap nang mahanap ang nawawalang wallet sa ibang bansa. Nang sasabihin ko na sana ito sa estudyante, may tumawag sa akin mula sa likuran. Paglingon ko, isang Pilipinang ale ang nakatayo, humihingal. Mukha siyang nasa edad 60. Simple ang pananamit at may hawak na wallet. Ito nga ang wallet ng estudyante. Sabi ng Ale sa Mandarin na may halong puntong Pilipino. Sa inyo ba itong wallet na nahulog? May student ID sa loob. Nakita kong simplified characters kaya alam kong galing kayong mainland. Maraming tao dito. Baka mag-alala kayo kaya sinundan ko kayo. Sakto, nakita ko ang grupo ninyo na naka-uniforme. Naiyak na kinuha ng estudyante ang wallet. Natulala ako. Ang ale na ito ay naghanap sa amin sa gitna ng maraming tao sa loob ng 20 minuto sa edad na higit 60. Agad akong nagpasalamat. Kinaway ng ale ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, walang anuman, nak, nakakataranta talaga kapag nawawalan ng gamit. Mabuti na lang at naibalik. Ligtas naman dito sa Pilipinas, ingat na lang sa susunod, ha? Binuksan ng estudyante ang wallet para mag-abot ng pabuya. Ngunit mariing tumanggi ang ale. Naku, wag na. Ang importante, masaya kayo sa pamamasyal. Itabi nyo na yan, ipambili nyo ng masarap na pagkain. At kumaway siya paalis, lumingon pa para magsabi ng bye-bye. Tulala akong pinanood ang kanyang papalayo. Ito ba ang sinasabi nilang Filipino hospitality? Sa daan pabalik sa hotel, tahimik ang mga estudyante. Ang mga batang dati maingay ay walang imik. Tila lahat sila ay nag-iisip sa nangyari. Ganoon din ako. Sa 37 taon kong pagtuturo, hindi mabilang na school trip na ang aking pinamunuan at ilang beses na ring may nawalan ng wallet. Ngunit ni minsan ay walang estrangherong nag-abalang habulin kami para isauli ito. Pagdating sa hotel, mag-isa akong umupo sa lobby. Ang buong araw ay parang isang pelikula ang mapagkumbabang punong guro, ang mga nagsasariling estudyante, ang maayos na MRT, at ang ale na nagsauli ng wallet. Lahat ng ito ay dumurog sa aking mga pagkiling. Ang itineraryo kinabukasan ay pagbisita sa isang lugar sa probinsya na nagpapakita ng katatagan ng mga Pilipino matapos ang isang malaking sakuna. Maaga kaming umalis. Sa bus,
Ikinuwento ng tour guide ang tungkol sa isang malakas na bagyo noong mga nakaraang taon, isang sakuna na sumira sa maraming pamilya, at kung paano ang mga Pilipino ay nagkaisa at bumangon mula sa trahedya. Pagdating sa memorial, ang mga nakatayong labi ng mga nasirang gusali at mga nakaligtas na istruktura ay tahimik na nakatindig, may bigat sa hangin. Kasama ang isang gabay, pumasok kami sa museo. Bawat larawan ay nagsasalaysay ng katatakutan ng sakuna at ng ningning ng pagkatao, tahimik na nagmasid ang mga estudyante. Naisip ko, ang islang ito ay nakabangon mula sa ganoong pagkawasak, nakapagtayo ng mas ligtas na mga building code at disaster preparedness systems. Ang katotohanan ito ay nagpatahimik sa akin. Ang kaunlarang nakita ko sa Maynila at ang mga sugat ng kasaysayan dito ay magkasalungat. Dala-dala ang sakit, ngunit nananatiling matatag at mabait. Nakakamangha. Sa hapon, nakatakda ang isang interaction sa mga high school student mula sa isang lokal na paaralan. Nakilala namin ang 40 na estudyanteng Pilipino. Sa simula, medyo nahihiya pa sila, ngunit habang umiinom ng milk tea, unti-unting naging natural ang usapan. Kahit lahat kami ay nagsasalita ng Mandarin, iba ang paraan ng pakikipag-usap ng mga estudyanteng Pilipino. Hindi sila mayabang at malawak ang kanilang mga paksa. Isang estudyante namin ang nagtanong, bakit parang may sarili kayong opinyon sa iba't ibang isyong panlipunan? Sumagot ang isang estudyanteng Pilipino, tinatalakay namin ito sa klase ng araling panlipunan at sanay kaming ipahayag ang aming saloobin. Bahagi ito ng isang demokratikong lipunan. Nagulat ang aming mga estudyante dahil sanay sila sa mga standard na sagot. Habang lumalalim ang usapan, nagsimula silang magbahagi ng kani-kanilang pangarap. Isang estudyanteng Pilipino ang nagsabing gusto niyang bumalik sa kanyang probinsya para buhayin ang lokal na kultura. Ang isa naman ay gustong maging bokalista ng isang indie band. Mayroon ding gustong maging volunteer para maglingkod sa mga liblib na lugar. Bawat isa ay may konkretong layunin at puno ng pagmamahal sa kanilang lupain. Nagbahagi rin ng kanilang pangarap ang aming mga estudyante. Karamihan ay makapasa sa magandang unibersidad at kumita ng malaking pera. Kung ikukumpara, medyo simple. Inisip ko, saan kaya nagmumula ang pagkakaibang ito? Marahil ay sa sistema ng edukasyon. Pakiramdam ko, binibigyan ng Pilipinas ang mga estudyante ng mas maraming pagkakataon para sa iba't ibang pag-unlad at pagtuklas sa sarili. Nang matapos ang interaction, nagpalitan sila ng WeChat at Instagram. Sinabi ng isang estudyanteng Pilipino sa aming estudyante, kapag may pagkakataon, bumalik kayo sa Pilipinas ha. Marami pa kaming magagandang lugar. Tumango ang aming mga estudyante. Habang pinagmamasdan ko ang eksenang iyon, naisip ko, ang hinaharap ay lilikhain ng mga batang ito. Magkakaunawaan ng walang pagkiling, magrerespetuhan, at sabay na susulong. Kung gayon, ano ang dapat gawin ng mga tulad kong mas nakatatanda? Sa tingin ko, dapat itapon ang pagkiling at magpakita ng tamang saloobin. Dumating ang umaga ng huling araw. Habang nag-aayos ng gamit, tiningnan ko ang kwarto. Parang ang bilis ng 5 araw. Huli kong sinilip ang tanawin ng Maynila mula sa bintana. Ang mga gusali sa Makati ay matatag na nakatayo sa ilalim ng umaga. Ang huling itineraryo bago pumunta sa airport ay ang pagbisita sa isang makasaysayang lugar sa Maynila, ang Intramuros. Sumakay kami sa kalesa at nilibot ang mga lumang pader. Mula sa tuktok ng isang balwarte, tanaw ang buong siyudad, napakaganda. Ang lungsod na napapaligiran ng kasaysayan ay kitang-kita. Walang tigil sa pagkuha ng litrato ang mga estudyante. Sumandal ako sa pader, nagmuni-muni. 5 araw na ang nakalipas nang dumating ako rito na walang inaasahan, iniisip pa na ito ay luma. Ngunit ngayon, iba na. Alam ko na kung gaano kahusay ang lungsod na ito, ang lugar na ito, mayroon pa kayang ibang lugar sa mundo na tulad nito, na habang moderno ay napananatili ang ganito kakapal na pagkamakatao. Sa bus, papuntang Naiya, tahimik ang mga estudyante. May bahid ng lungkot sa kanilang mga mukha. Isang estudyante ang nagsabi sa akin, "Sir, ang ganda po pala talaga ng Pilipinas. Ibang-iba sa inaakala ko. Gusto ko pong bumalik." Tumango rin ang iba. Sumagot ako, "Ganoon din ang nararamdaman ng sir ninyo."
Ang biyaheng ito ay maaaring maging isang alaala habang buhay. Totoo nga, ito ang pinakamakabuluhang biyahe sa aking 37 taon ng pagtuturo. Pagdating sa airport, matapos ang check-in, pumasok kami sa duty-free area. Bumili ang mga estudyante ng mga pasalubong dried mangoes, Barako coffee, mga souvenir. Bumili rin ako ng ilang bagay para sa aking asawa at mga materyales na ipapakita sa paaralan. Oras na para sumakay. Habang naglalakad patungo sa gate at umuupo sa eroplano, tumingin ako sa bintana. Sa kabilang banda ng runway, tanaw ang mga gusali ng Naaya. Naalala ko ang unang pagdating ko rito, 5 araw na ang nakalipas. Noon, puno ako ng pag-aalinlangan at kayabangan. Ngunit ngayon, iba na. Tumulo ang luha sa aking pisngi. Nakakahiya, pinunasan ko ito, ngunit hindi mapigilan ang pag-agos. Tumingin ako sa paligid, may ilan ding umiiyak na estudyante. 2 babae ang may hawak na panyo at isang lalaki ang nakayuko. Hanggang 5 araw na ang nakalipas, minamaliit ko ang Pilipinas, iniisip na ito'y luma at atrasado. Ngunit ang Pilipinas na personal kong nakita ay lubos na naiiba. Ito ay isang lipunang may mataas na civic mindedness, isang kapaligirang may kaayusan, at higit sa lahat, isang lugar na may mga taong may mabubuting puso. Lumipad na ang eroplano. Ang lupain ng Pilipinas ay unti-unting lumayo. Ipinangako ko sa aking sarili na babalik ako at ipapaalam ko sa mas maraming tao ang tunay na mukha ng Pilipinas. Matapos ang 1 oras at kalahating biyahe, dumating kami sa Shanghai. Pamilyar na lupain, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may pagka-estranghero. 5 araw lang, ngunit ang aking pananaw ay tila nagbago ng malaki. Ang ingay at tulakan sa airport ay medyo hindi ko na kinasanayan. Paglabas ng airport, sa subway pa uwi, pinanood ko ang mga pamilyar na matataas na gusali ng Shanghai. Ngunit sa aking isipan, patuloy na lumilitaw ang mga ilaw ng Maynila, ang mga ngiti ng mga estudyante sa paaralan, at ang anino ng ale na nagsauli ng wallet. Hindi ito maalis sa aking isip. Pag-uwi, ikinuwento ko sa aking asawa ang tungkol sa 5 araw. Nagulat din siya. Hindi ako makapaniwala, sabi niya, na napanatili ng Pilipinas ang napakaraming magagandang tradisyon ng kulturang Asyano. Ipinakita ko ang mga larawan at ipinaliwanag isa-isa. Sabi ng asawa ko, ngayon lang kita nakitang ganito ka-emosyonal. Nang gabing iyon, habang nakahiga at nakatingin sa kisame, naisip ko, ito ang pinakamakabuluhang 5 araw sa aking 37 taon ng pagtuturo. Ito ang oras na tunay kong nakilala ang Pilipinas, ang edukasyon sa Pilipinas, at ang mga Pilipino. At higit sa lahat, ito ang nagpamulat sa akin kung gaano kalaki ang aking pagkakamali dahil sa aking pagkiling. Pagbalik sa trabaho, kakaiba ang kapaligiran sa opisina. Nagkukumpulan ang mga guro, nag-uusap. Anong nangyari? Naisip ko. Paglapit ko, isang guro ang nag-abot ng kanyang telepono. Social media, ang mga litratong kinuha ko ay kumalat na pala. Isang estudyante ang nag-upload ng mga litrato mula sa biyahe at agad itong nag-viral. Lalo na ang mga litrato ng paglilinis sa paaralan at ang kuwento ng nawawalang wallet. Libo-libo ang komento. Totoo bang ganoon kabait ang mga Pilipino? Gusto ko ring pumunta. Ang galing ng ganitong uri ng edukasyon. Pinatawag ako ng punong guro. Pagpasok ko sa kanyang opisina, seryoso ang kanyang mukha. Pinakiusapan niya akong idetalye ang biyahe. Ikinuwento ko lahat ng nakita at narinig ko sa loob ng 5 araw. Tumango ang punong guro at sinabi, mukhang mayroon din tayong dapat matutunan. Siguro sa susunod na training, dapat tayong magpadala ng mga guro sa Pilipinas. Ilang araw ang lumipas, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Tumawag ang mga magulang sa paaralan, lahat ay umaasang makakapunta rin ang kanilang mga anak sa Pilipinas. Maging ang mga estudyante sa ibang baitang ay nagpakita ng interes. Sa pasilyo, pinipigilan ako ng mga estudyante para magpakuwento tungkol sa Pilipinas. Makalipas ang 1 buwan, kinontak ako ng Shanghai Education Committee. Nais nilang bumuo ng isang special project team para pag-aralan ang sistema ng edukasyon at pagpapanatili ng kultura sa Pilipinas at gusto nila akong kunin bilang consultant. Sa 37 taon kong pagtuturo, ngayon lang ito nangyari.
Makalipas ang 3 buwan, isang nakakagulat na estadistika ang inilabas. Ang bilang ng mga flight booking mula Shanghai papuntang Pilipinas ay tumaas ng 300% kumpara noong nakaraang taon, lalo na ang mga personal na biyahe ng mga estudyante. Lahat ay gustong makita ang islang iyon na puno ng kabaitan. Ang mga kalapit na high school ay nagsimula na ring kumilos. Lumapit sa akin ang mga guro mula sa ibang paaralan para humingi ng payo kung paano maghanda para sa biyahe sa Pilipinas at kung saan dapat pumunta. Ibinahagi ko ang aking karanasan at idiniin na ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng bukas na isipan. Hindi nagtagal, 17 high school sa Shanghai ang nagtulak para sa isang joint school trip. Ang bawat paaralan ay may 35 hanggang 200 kalahok at lahat ay nagpasyang bumisita sa Pilipinas sa parehong panahon. Ang kabuuang bilang ay higit sa 3,000. Nakipag-ugnayan kami sa mga ahensya sa Pilipinas. Dahil ito ang unang pagkakataon na may ganito kalaking grupo, kailangan ng masusing paghahanda. Nagpasya ang NAIA na magdagdag ng immigration counters at ang lungsod ng Maynila ay nag-coordinate ng mga tourist bus. Maging ang media sa Pilipinas ay nagpakita ng interes. Gabi bago kami umalis, muli akong nag-empake. Sa pagkakataong ito, bilang isang lead teacher, kasama ang 3,000 estudyante. Masaya ang aking puso. Pagkalipas ng 6 na buwan, muli akong babalik sa Pilipinas. Sa araw ng pag-alis, napakaraming tao sa Shanghai Airport. Ang 3,000 guro at estudyante, kasama ang kanilang mga pamilya, ay nagsisiksikan. Dumating din ang media para mag-cover. Lumipad na ang mga eroplano. Kahit na magkakahiwalay kami, iisa lang ang aming patutunguhan, NAIA. Tumingin ako sa bintana at naisip, 6 na buwan na ang nakalipas, mag-isa kong tinahak ang daang ito na may pagkiling. Ngayon, kasama ko na ang 3,000 tao. Hindi ka pani-paniwala. Pagdating sa NAIA, mas matagal kaysa sa inaasahan ang pagkuha ng bagahe dahil sabay-sabay na lumabas ang 3,000 maleta. Abala ang mga staff ng airport, ngunit nanatili silang nakangiti, ganoon din sa immigration. Mahaba ang pila, ngunit dahil sa mga idinagdag na counter, mas mabilis kaysa sa inaasahan. Paglabas ng airport, isang hanay ng malalaking tourist bus ang naghihintay, nakatalaga sa bawat paaralan. Ang mga tour guide ay may hawak na mga placard na may pangalan ng paaralan. Sumakay kami sa aming bus. Maayos na pumasok ang mga estudyante. Sa loob, bumati ang tour guide. Salamat po sa pagpili sa amin sa loob ng 1 linggo. Welcome po sa Pilipinas. Sumagot ang mga estudyante. Salamat din po. Umalis na ang bus. Pagkalipas ng 6 na buwan, muling nakita ang komportableng tanawin mula airport patungong Maynila. Ang 3,000 estudyante ay ikinalat sa iba't ibang paaralan. Sa loob ng 1 linggo, bibisitahin nila ang mga high school sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at makikipag-ugnayan sa mga estudyanteng Pilipino. Ako at ang mga estudyante ko ay bumalik sa paaralang binisita namin 6 na buwan na ang nakalipas. Malugod kaming tinanggap ng punong guro. Naaalala pa niya ako. Sa pagkakataong ito, ang aming mga estudyante ay direktang sumali sa mga klase. Umupo sila kasama ang mga estudyanteng Pilipino, gumamit ng mga textbook na may lokal na wika. Kahit medyo nanibago sa simula, dahil sa parehong wika at kultura, walang naging hadlang sa komunikasyon. Oras ng tanghalian, sabay-sabay silang kumain sa silid-aralan. Ipinakilala ng mga estudyanteng Pilipino ang adobo at kung paano inumin ang sagot gulaman. Ang aming mga estudyante naman ay nagkuwento tungkol sa pag-unlad ng Shanghai. Walang tigil ang tawanan. Pagkatapos ng klase, sabay-sabay silang sumali sa mga club, music club, anime club, arnis club. Sa malaya at bukas na kapaligirang ito, ang mga puso ng mga estudyante mula sa dalawang panig ay naging malapit. Lumipas ang 1 linggo. Dumating ang araw ng pag-uwi. Sa harap ng paaralan, nagpaalaman sila. Nagyakapan ang mga estudyanteng Pilipino at ang aming mga estudyante nangakong magkikita muli. Bisitahin niyo kami sa Shanghai ha, babalik ako sa Pilipinas. Sa eroplano, tiningnan ko ang mga mukha ng mga estudyante. Lahat sila ay puno ng kasiyahan. Isang estudyante ang nagsabi sa akin, "Salamat po, sir. Nagbago ang buhay ko. Nagpapasalamat ako na nakilala ko ang Pilipinas. Hindi ito tulad ng sinasabi ng mga nakatatanda.
Ang lugar na ito ay napakabait, tumanguri ng iba. Pagdating sa Shanghai, isang grupo ng media ang naghihintay. In-interview nila ang mga estudyante. Kumusta ang Pilipinas? Tanong nila. Sumagot ang mga estudyante. Napakaganda, siguradong babalik kami. Irerekomenda ko sa mga kaibigan ko. Sobrang bait ng mga tao doon. Nang gabing iyon, ibinalita ang aming kuwento. Ang pagbisita ng 3,000 tao ay naging malaking balita. Maging sa national news ay ipinalabas ito. Ang ibang rehiyon ay nagsimula na ring magpakita ng interes. Narinig kong ang Beijing, Guangzhou at iba pang lungsod ay nagpaplano na rin ng mga katulad na programa. 3 buwan ang lumipas, ginanap ang graduation ceremony. Tinanggap ng aking mga estudyante ang kanilang mga diploma. Pagkatapos ng seremonya, tumayo ako sa entablado. Nakatingin sa akin ang mga estudyante at magulang. Dahan-dahan akong nagsalita. Naging guro ako sa loob ng 37 taon. Marami na akong naturuan, marami nang napuntahang lugar. Ngunit ang taong ito ang pinakamakabuluhan. Ang karanasang makasama kayo sa pagbisita sa Pilipinas ay nagpabago ng aking buhay, nanginginig ang aking boses. Natanto ko kung gaano ako nabilanggo ng aking pagkiling. Nahihiya ako sa aking sarili dahil sa pagmamaliit ko noon sa Pilipinas. Salamat sa inyo, mga estudyante, dahil natutunan ko ang aral na ito. Salamat. Tumulo ang aking luha. Yumuko ako sa kanila. Patawarin ninyo ako. Tila naituro ko sa inyo ang pagkiling. Mabuti na lang at naipakita ko pa sa inyo ang tamang daan. Umiyak din ang mga estudyante. Maging ang mga magulang ay nagpupunas ng kanilang mga mata. Isang mahabang katahimikan ang namayani, at pagkatapos ay umalingaunggaw ang palakpakan, tumayo ang mga estudyante at pumalakpak. Sumabay din ang mga magulang. Mula sa araw na iyon, nagbago ang aking buhay. Sunod-sunod ang mga imbitasyon mula sa iba't ibang paaralan para magsalita tungkol sa Pilipinas. Tapat kong ikinuwento ang aking karanasan, kung gaano kapanganib ang pagkiling, at kung gaano kahalaga ang personal na karanasan. 1 taon na ang nakalipas. Ang palitan sa edukasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay mas naging madalas. Bawat taon, libu-libong estudyante ang nagbibisitahan. Mayroon na ring teacher exchange program. Ako mismo ay bumibisita sa Pilipinas 2 beses sa 1 taon. Ang pinaka nakakataba ng puso ay ang pagbabago sa mga estudyante. Ang mga nakapunta sa Pilipinas ay nagsimulang mag-aral ng mga lokal na salita, magbasa ng mas maraming libro tungkol sa kultura. Mayroon ding nagpasyang mag-aral sa mga universidad sa Pilipinas. Dumami ang mga estudyanteng tumitingin sa mundo ng walang pagkiling. Nagpapasalamat ako na sa mga huling taon ng aking pagtuturo, naging ganito ito kakabuluhan. Ang makilala ang Pilipinas at maibahagi ang karanasang ito sa maraming tao ay isang malaking biyaya sa aking buhay. Ang pagtingin sa mundo ng walang pagkiling, ang pagtanggap sa pagkakaiba kung gaano ito kahalaga, iyan ang itinuro sa akin ng Pilipinas. Ito ang pinakamalaking aral sa aking 65 taon ng buhay. Ngayon, plano kong ituon ang natitira kong panahon sa pagtuturo sa pagpapalaganap ng mensaheng ito upang ang susunod na henerasyon ay magkaroon ng mas malawak na pananaw kaysa sa atin. Dito, nagtatapos ang ating kuwento ngayon. Ang nakakaantig na kwento ng isang guro mula sa isang kilalang paaralan sa China na nagtagumpay laban sa pagkiling sa isang school trip sa Pilipinas at nanguna sa 3,000 tao na bumisita roon. Ano sa tingin ninyo, mga kaibigan? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, paki-like at subscribe sa channel. Salamat sa inyong panonood.